nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. So, dapat kasi nagplano, hindi naman surprise yun. Alam naman nating lahat na mangyayari yon kasi nagsabi na silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa ba, nagsasabi na sila. Kaya hindi siya sorpresa sa buong mundo. Saka yung pagtaas ng presyo ng crude. Yan, isa pa yan. Sasabihin na naman ito ni Claire Castro, hindi apektado ang ekonomiya ng Pilipinas. Diyan sa away na gago. Tangin naman bubudol, manluloko talaga kayong mga hinayupak kayo. Nagtaasan na nga yung presyo ng bilihin at saka ng gasolina dito. Di ibig sabihin apektado tayo. Paano tayo hindi magiging apektado ng sigalot na yan? Diyan ang gagaling yung diesel langis natin sa Pilipinas. Wala naman tayong pinagkukunan ng langis, punyeta ka. Paano mo sasabihin hindi tayo apektado niyan? Tanga, apektado nga buong mundo, ikaw hindi. Tarantado talaga to si Claire Castro eh. Sagad sa sagad sa buto ang kasinungalingan ng hinayupak na ito eh, no? Pero hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari sa Middle East. Lagi yan kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng krudo. Kaya dapat meron na ring plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises eh. Yung mga alam na natin na mangyayari, dapat plug and play na lang yun eh. Pag nangyari na, ganito yung gagawin. Mabilis yung galaw at mabilis yung action. Kasi yun nga, nakita natin natake yung Air Force Base ng US sa Qatar. Of course, marami nagwo-worry ng mga Pilipino kasi nga, baka matulad yung nangyari sa Qatar dahil nga sa pag-side natin sa US sa issue ng geopolitics at baka magkaroon ng atake yung ibang mga kalaban natin. Are you worried po ba na baka gamitin Cannon Fodder of Pilipinas sa possible na global war? Depende yan sa Pilipinas at depende yan sa chief architect of our desisyon niya ng presidente kung isasali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have. At the moment, darating din tayo doon, sigurado ako. Pero sa ngayon, kung wala ka niyan, huwag ka sumali sa giyera ng domination and supremacy. Kasi ikaw ang talo. Ikaw talaga ang talo. Kasi sa simula pa lang ng giyera, wala ka nang power, wala kang pera. Anong epekto nun? Pag nandiyan na yung giyera, lalo kang mawawalan ng pera, lalo ka mawawalan ng power kasi ang mga kalaban mo are trying to show that they are superpowers of the world. Okay, last question for this topic. Lance? Yes, ma'am. Yesterday po, the Palace Communications Undersecretary Claire Castro quoted President Bongbong Marcos saying na Duterte or your family are pro-China in response. Ayan na. So ito na, sinatinanong na. Sinabi ni Claire Castro na mga Duterte daw kasi pro-China. Sila daw, mga Marcos, pro-Philippines. Tanga talaga putang ina, no? Boba talaga ang putang ina. Una-una sa lahat, sabi ko nga ito si Pangulong Duterte, noong siya ang presidente, minura niya ang Amerika. Bakit? Kasi nga, putang ina ka, bibentahan mo ko ng armas? Hindi ka magbibigay sa akin ng aid? Di wag.
kung sabi nga niya na putangin na ka, ako ang hindi mo pwedeng kontrolin ng Pilipinas at ang mga Pilipino. Pakyo ka. Sabi niya, bakit? Hindi mo kami bentahan ng armas? Eh di wag, meron naman China, mas mura pa. Meron naman Russia, mas mura pa. Wala pa kondisyon. Oh, di wag, nek-nek mo, pakyo ka, pinagmumura niya. Oh, anong ginawa ni Pangulong Duterte? Oh, di ba in-invite siya ng Russia ni Vladimir Putin. Puta, layo nun. Inimbita siya. Saan ka naman? Puta, ito si Bongbong baka hindi kilala ng kahit yung presidente ng Cambodia baka ayaw imbitahin niya, ulul na yan eh. Kay Donald Trump nung panahon ni Donald Trump, putangin na. Nagkakandara pa si Donald Trump kay Pangulong Duterte. Gusto pong punta ng Pilipinas, gusto pong papuntahin si Pangulong Duterte sa Amerika. Nung sabi ni Pangulong Duterte, ayokong punta dyan sa Amerika. Wala ka sa buhay mo. Congratulations sa iyong pagkapanalo, brother. Pero ayaw magpunta dyan. Layo-layo. Di ba ganyan si Pangulong Duterte? Pa hard to get. O anong ginawa ng China? O di ba kausapan China. Maraming mga dealings with China. O may mga barel, may mga helicopter and so on and so forth. Anak ng tokwa. Yung Amerika, anong ginawa ng Amerika? Parang aso. Parang aso na sunod sa Pilipinas. Uy, sali ko dyan. Di na, bati na tayo. O di ba? Yung Amerika mismo ang nakikipagkasundo sa atin. Hindi tayo ang nakikipagkasundo sa Amerika at hindi tayo nagpapatakot sa mga banta nila na hindi na kayo ganito, hindi na kayo ganyan, sasanctionin namin kayo. Ano sasanction mo sa amin? O di ba? Wala naman kami ginagawa masama sa iyo. O nasanction ba nila si Pangulong Duterte? Nung panahon nila, hindi. Bakit? Kasi nga wala namang ginagawa si Pangulong Duterte na nakakasakit sa Amerika. Di ba? Yung pagmumura niya sa Amerika, karapatan niya yung bilang isang presidente. Takutin ka ba naman eh? Na kapag ka hindi mo tinigil yung iyong mga kalokohang war on drugs mo dyan, hindi ka namin bibentahan ng mga helicopter. Ulul, diwag! Ang ina mo kami nasisira dito eh. Yung mga kabataan namin yung nasisira rito, nire-rape yung mga lola, ninanakawan yung mga sariling mga magulang. Tapos sabi mo, ihinto ko yung war on drugs. Ulul! Oh, ikaw ang sasabihan nyo ako na crime against humanity, putangin na nyo, pinasabog nyo Syria. Pinasabog nyo ang Iraq. Ang dami nyo napatay sa mga missile nyo. Tapos ako sasabihin mo na mamamatay tao ako. Diyan sa Amerika sabi nga diyan sa Amerika, yung hate crime ang taas-taas, yung mga pulis na puti. Pagka egoy yung hinuhuli, kala mo hayop eh. Pero pag puti yung hinuhuli, parang alagang-alaga, o di ba? Unahin mo yung problema mo dyan sa domestic problem mo. Kaysa dito, dami rin drugs sa inyo. Problema kayo sa border ninyo. Unahin niyo yan, huwag nyo kami pansinin. Hindi nyo kami pag-aari. O di ba ganun si Pangulong Duterte? Narinig mo ba yan kay Bongbong? Hindi. Kasi nga tanga. Walang alam. What is your response on that allegation that your family is siding with China? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to Ayan, bobo kasi si Franz Castro, pro-China daw si Inday Sara. Ngayon, nag-get back at you siya. Nasaan yung yung Philippine Philippine policy nyo for yung foreign policy nyo na dapat meron kayo? Independent foreign policy. Nasaan yung independent foreign policy nyo?
Independent foreign policy meaning yung yung wala tayong hindi tayo na-influence. Walang impluwensya ng kahit na sino. Nasaan yun? Ano yung foreign independent foreign policy nyo? Ilabas nyo. Wala may lalabas siya si Claire. Wala ang trabaho ni Claire, hindi naman maglabas ng mga kung ano-ano para sa gobyerno eh. Ang trabaho ni Claire, awayin lang naman yung mga Duterte. Yun lang naman talaga trabaho niya. Oo, which is very effective naman talaga siya kasi she's one of the most hated and dubbed as the most stupid spokesperson ever sa Pilipinas. Develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo, diba? Malinaw na malinaw ang sinabi niya. Diba? Where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Wag nilang pasagutin yung mga nagtatanong na sabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nilang narrative yan na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ba kikiling sa isang superpower na kalaban kung may problema ka? Kumbaga, may problema tayo sa China, so bakit tayo kakampi sa US? Para magkaroon ka naman ng dignidad as a country, wag yung parang nagtatago ka sa saya ng iyong nanay. Aray! Ang sakit! Bading, walang bayag. Si BBM. Sa ngayon, naku po, Diyos ko. na, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. And in international relations, kung wala kang away, wag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin eh. Ayaw ko magsalita noon. Kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya. Nasaan na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin?